Kung kayo ay mayroong German partners and nag-apply kayo ng reunification visa or family reunification visa or the called shortcut FRB visa. So ito yung video na para sa inyo para Hello guys! So today's video, share ko sa inyo kung paano ko in-arrange yung aking FRB documents from me and from my husband. So sa mga bago pa sa aking YouTube channel, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So, isi-share ko sa inyo guys kung paano ko in-arrange yung aking mga papel, yung aking documents before I go to the German Embassy. So first, itong video natin ay specific doon sa nag-apply ng Family Reunification Visa or FRB. So it means you have a German partners or you have a husband living in Germany. So yun. So first, yung pag-arrange ko ng aking documents, ayan, so sa unahan yung aking application form with picture, one lang pala. And then, yun, pinaka-last yung barcode. Ayan, yun yung sinasabi ko. Kailangan matapos nyo talaga yung application form na yun para mayroong barcode na lalabas. So, yun, pinaka-importante. And then, magperma tayo doon sa second to the last na page dito. Marami ako guys na napanood ng video at nag-search din ako. Walang may nag-share dito. So, kung nasa German Embassy Manila kayo, ilalagay nyo lang dyan yung German Embassy Manila, Philippines. Yun yung nilagay ko. And then date, kung kailan yung inyong appointment date ng inyong pag-submit ng visa application. And then, signature lang dito. So, yun lang. So, sana mayroong makapanood ng ganitong video kasi marami akong pinanood at walang may nag-share kung ano yung ilalagay doon. So, German Embassy, Manila, Philippines. Kung sa Manila ka. So, kung saan kang lugar, so, yun yung ilalagay mo kung anong embassy. And then, next yung aking passport copy, dyan sa unahan. But before that, because wala na dito yung aking passport. So, passport and then passport copy. Yung passport natin talaga kasi sinubmit ko na. So, passport and then passport copy. Yan. Yun yung passport copy ko na Xerox or scan. And need colored. So, maganda talaga pag colored guys. Hindi naman sinabi na kung colored talaga. But, gawin na natin colored para wala na silang sabi. Wala silang sabi. And then next yung aking apostilled na birth certificate. And then yung aking local na birth certificate dahil yung aking birth certificate ay hindi siya clear, hindi siya klaro guys, hindi siya mabasa. So kumuha ako ng extra na local certificate sa local registry ko doon sa lugar na kung saan ako pinanganak. And then yung aking PSA birth certificate, and then mayroon na yung legalized. Make sure na lahat ng papel natin ay na-apostilled at na-legalized na. So, and then next, dahil kailangan ng embassy yung ating AOM o yung Advisory of No Marriage or Sinumar, tawag dito sa atin. So, dahil ako ay annulled, so mayroong note dyan na null and void yung aking kasal. And then, mayroong legalize siya na stamp. Ayan. So, hindi ko lang siya mag-focus kasi bawal ipakita. And then next, yung pag-arrange ko, yung next na kasunod-sunod niyan, pagkatapos ng AOM, ay yung aking marriage certificate previous. Dahil annulled ako. Specific ito sa annulled person ha. So, make sure na mayroong annotation yan sa taas. Annotation guys, yan o. Yung sa gilid. Yan, annotation ang tawag doon.
So, and then, next, mayroon niyang sa stamp dito. Stamp na legalized, no, legalized na ng German Embassy, kung saang embassy ka. So, specific lang tayo sa German Embassy. And then next, yung aking apostilled na aking court documents. And then yan, no, marami yan siya. So, tatlong, ano yan, tatlong naka-designate na, naka-part-part siya na certificate. So, yung entry of judgment, yan, with apostille din, and legalize, and then yung decision. So, parang tatlo siya, guys. So, overall, yung aking papel talaga ay anim na apostilled at 6 din na naka-legalize. So, ganun kadami yung sa akin. And then, hindi ko sinali dito yung aking marriage certificate kasi apostilled na yon. So, sinama ko siya doon sa papel ng aking husband. So, next na pag-arrange ko, yung sa partner ko naman, yung kanyang passport, hindi passport copy pala to, kanyang residence ID ba tawag doon sa kanila, yan, residence ID, copy and color din. And then next yung kanyang passport copy. And then, dahil marami akong piniprepare, and then yung kanyang documents ng kanyang bahay, ayan, kaganyan yun siya. Yan, marami siya. Papel siguro 6. And then, yung kanyang tax na binabayaran sa bahay niya. And then, yung kanyang tax na binabayaran din sa kanyang mga binabayad dyan sa kanyang trabaho. Yung trabaho. Tax, lahat ng tax. Yan, pinakita niya dito. Tapos, mayroon siyang binigay din sa akin dahil humingi rin ako ng kanyang work contract. Ayan. Is here also. And then dahil yung aming marriage certificate from Hong Kong ay nadala na niya doon nung umuwi siya. So meron siyang pinadala din sa akin na nakatatak na galing sa kanyang city na na-report na niya ang aming marriage certificate. And then yun yung kanyang work contract. Ayan. And then, humingi din ako sa kanya ng payslip from November until April. So, yan, madami siyang piniprepare ko. And then, last, ay ang binigay ko, na sinali ko sa kanya yung aking dalawang insurance from ProLife and Sun Life. So, sinama ko siya dito sa kanyang requirements. And then, yung aming scan copy ng marriage certificate from Hong Kong. And then, meron kaming binigay na parang invitation letter or cover letter ba tawag doon, na nagsasabi na na papunta ako doon, mag-build kami ng family doon, mag-stay ako doon, yung ganon, blah, blah, blah. So, yun yung pagka-arrange ko ng aking documents. So, sa mga gusto magtanong, marami akong piniprepare na copy. Isang original and 3 copies yung dala ko sa embassy. So, kinuha nila yung original na naka-separate. Guys, gagawin nyo ganyan. Wag nyo i-staple o stapler. Sa atin, no, sa words natin, stapler, staple. Wag guys, gumamit lang kayo ng clip ng ganyan. Kasi tatanggalin nila yan. Tatanggalin nila. Hindi allowed yung i-stapler pa, ipapatanggal nila sa inyo. So, gawa lang kayo ng ganyan para hindi kayo malito pag daan doon na. And then, katulad sa akin yan, nakaganyan lang din siya. So, ang kinuha lang yung sa separate ko na video, sinabi ko na doon, i-check nyo na lang. So, yun lang yung kinuha sa amin. So, make sure guys na sa side natin ay kumpleto para ma-process na nila yung ating visa. And sa mga nagtatanong, ayan, ganyan lang ninyo guys, oh. And ito pala yung ating application form, ay idikit na natin dito. Huwag natin i-stapler o i-staple. Dikit siya guys, glue. May glue sila doon. So, pag pumunta kayo doon, i-clip nyo lang or depende sa inyo o kung i-glue nyo na dito sa bahay, pwede rin. Pero naka-glue siya guys.
mayroon akong sinearch madami na video kung paano ilagay. So, glue siya. Glue, hindi siya stapler. Kasi patatanggal sa inyo. So, to make sure kung hindi kayo sure, pero very sure yan guys, may glue doon. So, dapat i-glue lang siya. So, kasi hindi kami sure kung anong gagawin. So, nilagay ko lang siya ng paper clip. So, doon na ako nag-glue sa embassy. So, meron naman doon. Kung hindi kayo sure at parang doubt kayo, kasi maraming mga videos na hindi nagsasabi na stapler daw o glue daw, but in the embassy guys, 2026 glue siya, hindi siya stapler. So make sure lang na nakaganyan ng clip. Pero kung may glue na kayo sabay, pwede nyo nalagyan. Okay, so yun lang yung ating video at kung meron kayong mga question, clarification, kung ano pa yung mga tanong ninyo, so I'm willing to answer, just comment below. So, in my next video, tatalakayin ko sa inyo kung ano yung mga question ng consul sa akin when I submit all my requirements. So, yun lang. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye!